nandun po sa inyong salaysay? Hindi po yan totoo, Your Honor. Sinungaling po sila eh. So pinapatapos nila yung mga ghost project. Eh, Opo na. gawin para may maipakita. Ganun ba ba? Yes, Your Honor. Kasi po siyempre po nakapangalan po sa akin. Iniwan po nila yung mga project eh. Ano po mga project yun? Naalala niyo po? Katulad po ng- Kahit yung ilan na. Katulad po ng PL. Yung binisita po ng mahal natin Pangulo. Sa inyo po yun. Sa akin po yun eh. So sila rin po ang gumawa nun. Sila po, Your Honor. Lisensya na kayo. Essential lang po yung aking doon, Your Honor. So pinababalikan nila para kung i-inspectionin ay may pakita. Tama Yes po? po, Your Honor. Katunayan nga po eh. Siya, tinawagan ko po siya noon, sabi ko, dahil nakita ko po sa TV na nagpunta po ang ating mahal na Pangulo. So tinanong ko po si Engineer Bryce, kala ko baka ako ginagawa niya yung proyekto, naabutan, yun nga, nakita ko nga po, ako po yung tinuturo. Siyempre po, ako po yung niiyak sa kanya, bakit po hindi nila tinapos yung proyekto? Ang sabi niya po, may gawa na daw po sila doon. Actually po, pinakita po sa akin yung picture eh. Eh, ito nagawa na namin na iba lang yung coordinates na ibinigay sa kay President po. Tapos after po noon, pinagawa po niya yung proyekto. Gumagawa pa rin po doon yung tao inutusan niya. Anyway, Mr. Chen, napansin ko lang po nung nakaraang hearing bago pa kayo mag-take over, si Ma'am Sally Santos, mas komposo kayo nun at wala kayong takot na tinuturo nyo si Engineer Bryce Hernandez at si JP Mendoza bilang inyong kausap at sila po ang nasa likuran ng mga modus. Tama po ba? Yes, Your Honor. Pero bakit ngayon po ay parang ibang yung kilos ninyo? Para kayong may takot, no? Umpisa pa lang. Iba yung nung bago kayo humingi ng protection sa ating chairman. Ano ba nangyari mula nung panahon na yun? Eh, natatakot lang po ako kasi may mga umiikot po kasi sa bahay namin na mga sasakyan na hindi ko po kilala. Parang hindi po, naano po ako sa pamilya ko na madami po dito. Kaya medyo, So yun ang dahilan kung bakit nag-iba yung inyo pong behavior. yes, Your Honor. Ako tatakot siya noon, magkatabi pa kayo, nasa pagitan kayo ng dalawa, tinuturo niya itong dalawa. Wala kayong takot, pero ngayon parang kayo tabang ka ba? Natakot lang, Your Honor, kasi sabi ko nga po, marami po kasi umiikot sa bahay namin. Eh, siyempre po, halos din na rin po ako nakakatulog eh. Kasi, siyempre nag-aalala rin po ako sa pamilya ko. Kaya medyo ano po ako ngayon. Medyo Kinakabahan. Sige po, naiintindihan mo natin. Si Engineer JP Mendoza, kasi pasensya na, dito kasi si AD Bryce at si General Alcantara lang natanong base sa affidavit ko na sinabit ni Ma'am Sally Santos at base rin sa nakarang hearing, kayo po ang tinuturo ni Bryce Hernandez bilang nasa likuran po ng modus nung po naluloy sa mga ghost projects na nangyari po sa inyong district office sa Bulacan. So, sabi po ni Sally Santos, sinuturo kay ni Bryce, sinabihan niya na hindi siya nakakakuha ng DPWH kontra kung hindi kayo papipirmahin ng lisensya. Totoo ba ito? Jerry David, kayo po. Ako po, sir. Ako. Basta sa affidavit kasi ni Hindi siya Ma'am Sally, makakakuha ng ano po, sir. hindi siya makakuha ng iba pang kontrata kung hindi niyo pahihiramin hindi niya kayo pahihiramin ng lisensya. Hindi po totoo yun, sir. Engineer Bryce, yan po ang sinasabi ni confirm na hindi daw totoo. Na di ba nangihiram, sabi kasi ni Ma'am Sally, hinihiram niyo yung lisensya niya para doon sa yung in-house projects. Yung kayo pong gumagawa, pero papeles lang yun. Yung utos po ni Boss Ahmed is kausapin po si Sally para humanap po ng lisensya na gagamitin. Yun po, Your Honor. So talagang hinihiram yung lisensya ng mga contractor. Tama. Technically, opo. Utos po ni Boss Ahmed. Alam din ni JP Mendoza ito. JP? Sir, teka lang po. Ang namali po ako ng pagkakaintindi. Parang pagkakaintindi ko po kanina, hindi na siya pahihiramin ng, hindi na niya kami pahihiramin ng lisensya kung hindi niya ipagana. Hindi siya bibigyan ng kontrata kung hindi kayo mahihiramin ng Yun po yung lisensya. pagkakaintindi ko kanina. Kaya
Sinagot po ng hindi po. So, you confirm na hindi na siya makakuha ng kontrata kung hindi niya pahihiramin kayo ng lisensya. Hindi po. Sabi na ni Bryce na pag humihiram kayo ng lisensya sa kanya Yes, Your Honor po. Tama po, hindi pinapahiram. Inutusan po kami para humiram kay Sally. Pero wala pong kondisyon na kung hindi na po kami pahihiramin, hindi na po siya makakakuha ng kontrata. Ma'am Sally, pakimari niyo bang ibahagi sa amin ang affidavit niyo? Yung tungkol po sa kanila pong tatlo. Kay Engineer Cantara at lalo na yung kausap niyo si Engineer Bryce at si Engineer J.B. Mendoza. Your Honor, syempre pag hindi po ako nagpahiram ng lisensya sa kanila, maaaring hindi po ako makakuha ng kontrata doon. Kaya, siyempre po natatakot po ako pagka hindi ko po ginagamit yung lisensya ko po. Mr. Chair, with the indulgence of Senator J.B. Ilang hearing na po tayo, sinasabi nyo, pinipilit kayong ipahiram ang inyong lisensya. Tama po, pagkaintindi ko, 2 hearing na po kanina, nabanggit ko pinipilit kayo. Tama po. Minsan po, Your Honor, kausapin ko lang po yung attorney. Ikausapin mo ito, kasi baka imbis na hindi lang physical protection, kulong ang abutin mo rin, isa ka pa rin. Yung po kasi lisensya ko po, automatic na po nilang ginagamit yun. Ako po yung nananalo. Kaya nga po, ang tanong ko, kasi ilang beses niyo sinabi, kayo po ay pinipili na ipahiram. Kaya minsan, kung nakatanda mo ninyo, nakaraang hearing po, tinanong ko, tinutukan ba kayo ng kutsilyo? Sinasabi niyo pinipilit kayo? Kung naalala ho ninyo, ano ho ba yun? Hindi po ako yung nagsabi ng... Hindi, kaya nga po, ang tinatanong ko ay sinasabi niyo, pinipilit kayo, kanina lamang nasabi niyo. Paano kayo pinipilit itong dalawa? ano po, ginagamit po nila yung lisensya ko. Siyempre napipilitan po ako na ipahiram po sa kanila yun. So, napipilit. Namanilan po ako ng words po, yung pasensya na po. Kasi po kabado. Kinakabahan po kasi ako Dapat kang kabahan po kung siniwala ka rito. Mr. Chair, I yield the floor to Senator J.B. Thank you, Senator Dumo. Yes, Mr. Chair, to continue. Engineer Bryce, o Engineer, anyway, ano mo kayong Batman and Robin. Ilang beses din yung tinawagan si Sally Santos ngayong September. Tinawagan niya ba, Engineer Bryce? Yes or no lang? Parang hindi ko matanda na tinawagan ko. Kung ngayon po September, parang hindi po siya tinawagan. Ang baka si Engineer Mendoza. September, base sa collab ko po, wala po kami conversation. Kasi base doon sa salaysay ni Ma'am Sally Santos, kayo daw ay tumawag sa kanya. Tama ho ba? Neto po, Your Honor, tumawag po si Engineer Bryce sa akin. Ngayong September po. Opo, Ano pong sinabi? Pakisalaysay na rin po sa committee. una po, tumawag po, personally po sinabi sa akin na Sally, huwag kang mag-alala, lahat ng mga project na kinuha namin sa'yo, gagawin namin yun. Ako bahala sa'yo, bibigyan kita ng abogado, ng pera, tutulungan kita. Kung pwede sana, meron sana ako pakikiusap sa inyo, kayo. Huwag ka muna sana magsalita. Tapos, ituro mo sa amin, di ba yung pera kinukuha namin sa'yo. Pwede ba makiusap? Ituro mo si Henry na siyang, doon ko binibigay sa kanya yung pera,
After po nun, binibigay daw po ni D.E. Henry yung pera kay Joseph Bernardo and then kay Saldico. Papunta daw po kay Saldico. Yun po yung person na sinabi sa akin yung nakaraan. Ang kausap nyo ay si Engineer Bryce. Si Engineer Bryce po yung ano. Engineer Bryce, kinukonfirm mo ba yung sinasabi sa salaysay? Sino ba ang salaysay ni Sally Santos? Hindi po totoo, Your Honor. With the indulgence of Senator JB, Mrs. Santos, sino ang tumawag sa inyo nitong September? Sino po? Si Engineer Bryce po. Si Engineer Bryce. Yes po. Yan po yung kinikwento nyo na siya nagsabi sa inyo, huwag mag-alala, bibigyan ko pa ng abogado. Yes, Your Honor. Huwag daw po ako magsalita. Huwag kang magsalita dito sa committee na ito. Yes po. Saka, Your Honor, kung di po niya ako tinawagan, bakit hindi po ba nabanggit po kanina yung 40-20-20? Opo. Nabanggit niya po yun sa akin. May, nandiyan pa ba sa cellphone mo, call lang na mag-register ang number ni Engineer Bryce? Na-safety ba yan? Hanapin ko po, Your Honor. Sige, pakihanap lamang po at yung tao na ito madidiin na ho ito. Thank you, Senator Jim. Ma'am Sally, dito sa inyong sinupang salaysay, itong mga huling linggo, ilang beses akong tinawagan ni Engineer Bryce at Engineer JP upang sabihin tulungan ni raw ako. Tama ba yun? Ba't dalawa sila? Ito, yung sa isang conversation po kasi, may magkasama po sila. Ngayon po siyempre, tinatanong ko po yung mga... Pareho sila nakausap niyo? Opo, tinatanong ko po kasi yung mga project kung ginagawa po nila, yung mga kinuha po nila sa akin. So ako po, nagpapalok lang po, bigla po sumabat si Dear JP. Sabi po niya, ginagawa naman daw po. Engineer JP, paano sasabi mo doon? Sir, di po kami nagkausap. Sino yung sasabi doon sa inyo? Sabi ni Ma'am Sally, magkasama kayo at inagaw mo. At yung tungkol sa proyekto, yung tinatanong. Tinawag po siya ni Your Honor, pasensya na po. Tinawag po kasi siya ni Engineer Bryce. Kasi may kinukonfirm po kasi si Engineer Bryce sa kanya. Kaya po nakasagot po siya. Ma'am Sally, totoo ba yung na sinabihan, totoo ba na sinabihan ninyo si Ma'am Sally